9 ng kasal. Ang maskara ng kaligayahan ay napunit mula sa paraso patungong impyerno. Hello, ang iyong kargamento. Gusto ng asawa mo. Kapag suot ko itong nightgown, pareho kami ng lalaki. Hayaan mong mag-alok ako sa iyo. Ang asawa ko ay nagtaksil sa akin. Mahal ko, hindi pa pinal ang proyekto ko sa Valence. Talagang hindi ako makakabalik. Hindi ko alam kung sino ang nagsabi na lagi siyang makakasama ko para sa ating anibersaryo. Sabihin mo nga, wala ka bang iba? Mahal ko, mali ang akusasyon mo sa akin. Ginagawa ko lahat ito para kumita. Para sa'yo at kay Manon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, ipapakita ko sa'yo. Ako lang ang nandito, isang lalaki. Tingnan mo para sa iyong sarili. Okay lang ako. Nagloloko lang ako. Magpahinga ka ng mabuti. Sige, kapag nakauwi na ako, pangako, ipagdiriwang natin ang ating anibersaryo. Imbes na magduda, mas mabuting pumunta ka sa Valence at tingnan mo mismo. Ikaw, Chloe. Lie, nababaliw ka na ba? Nang aakit ka kay Mars. Chloe, hayaan mong magpaliwanag ako. Huwag mo akong tawaging ganyan. Wala akong kapatid na tulad. Chloe. Nagkakamali ka. Ako nga. Ginoong Petit. Ikaw. Oo, kakasimula lang naming magkarelasyon. Nakita kami ni Mark kaninang hapon, at binigyan niya kami ng kwartong ito para lang sa amin. Bakit ka naman biglang naparito? Ang damit na kulay balat ni Lee, mukhang wala siyang suot. Ang nasa video ni Mars ay si Lee. Kaya pala yung anonymous package. Mahal ko, may nagsiset up sa akin. Makinig ka, kung hindi mo ako paniwalaan, tatawag ako agad sa delivery company. Agad-agad, tingnan natin kung sino talaga ang nagpadala ng package na ito. Okay. Okay, tumawag ka. CJ. Hello, nakatanggap ang asawa ko ng isang anonymous na package. Maaari mo bang tulungan akong tingnan ang impormasyon ng nagpadala, pakiusap. Ang tracking number ay 41366542. Hello po, sir. Ang nagbebenta ng package na ito ay nakipag-ugnayan sa amin ng maaga. Sinabi nila na nagkaroon ng pagkakamali sa paghawak ng aming mga tauhan dahil personal package ito. Sinabi ng nagbebenta na hindi mo na kailangang ibalik. Sige, salamat. Sa tingin ko, matagal ka nang nasa bahay. Matagal ka nang nasa bahay, at ang isip ay gumagawa ng mga haka-haka. Maglilipat ako ng pera sa'yo. Bukas, mamasyal ka kasama sila. Bumili ng mga bagay para luminaw ang isip mo. Hindi ka galit sa akin. Mahal ko. 9 taon na tayong kasal. Si Manon ay 8 taon na. Kung gusto ko sanang manloko, nagawa ko na noon pa man. Bakit pa ngayon? Bukod pa riyan, kasama mo ako noong wala akong wala. Kung gagawin ko yun sa'yo, talagang masamang tao ako, di ba? Mabuti pa't may konsensya ka. Babalaan kita. Kung isang araw, maglakas loob kang manloko sa akin, sisiguraduhin kong mawawala ka ng lahat. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Hindi kita kailanman lolokohin.
Mark. Nakuha ko ang pera para sa katahimikan ko. Pero sa susunod, mag-ingat ka. Naramdaman na ni Chloe na may mali, kaya pumunta siya sa Valence para mahuli kang may ginagawa. Kaya pala, niloko nga ni Mars si Chloe. Ito ang mga flight record ng iyong asawa sa nakaraang taon. Mabilis kong tiningnan. Sa mga nakalipas na buwan, pareho ang kanyang sinakyan na flight papuntang Valence, at bumalik din sa parehong flight. Ang mistress ni Mars, siya ba iyon? Mahal ko. Mahal ko. Bumalik ka na. Ito ay... Hayaan mong ipakilala ko siya sa'yo. Ang pangalan niya ay Claire. Simula ngayon, siya ang ating in-home housekeeper. Sa kanya, maaari kang mapagaan ng maraming gawaing bahay. Magandang araw, ma'am. Magandang araw. Sige na, ang lumapitin na magdala ng tao ng lantaran. Si Claire ayon. Silang dalawa, sa ilalim mismo ng aking ilong, ay nagkaroon ng relasyon ng mahigit 6 na buwan, at ako, masyado akong inosente. Wala akong nakita. Titingnan ko kung saan ka pupunta. Buntis si Claire. Kung buntis siya, para ba ito sa pagpapalaglag o prenatal check-up? Titingnan ko kung ano ang magagawa ninyo. Sa likod ko. Sophie Morel. Talamak na lymphocytic leukemia. Aking Chloe. Lola, bakit ka lumabas? Lola, Aking Chloe. Hindi ko akalaing malalaman mo. Lola, ano ba talaga ang nangyayari? Na-diagnose si Lola ng leukemia 6 na buwan na ang nakalipas. Pero ayaw kanyang mag-alala, kaya pinatago niya sa akin. Habang naghahanap siya ng donor sa daan-daang tao, si Claire lang ang compatible. Kaya dinala ko siya rito ngayon. Chloe, napakabait ng dalagang ito tuwing bumibisita siya sa akin. May dala siyang kung ano-ano. Kaya, sa pagitan ninyong dalawa, may hindi pagkakaunawaan, di ba? Ako. Ipinilit ni Ginoong Dubois, at hinanap ako sa pamamagitan ng eroplano. Kung 2 buwan na ang nakakaraan, sa Valencia, hindi ako inatake. At kung hindi ako iniligtas ni Ginoong Dubois, hindi sana ako pumayag na magbigay ng bone marrow para sa lola mo. 2 buwan na ang nakalipas. Valencia. Kaya, ang babae sa video, ikaw ba iyon? Kaya, ang babae sa video, ikaw ba iyon? Sa Celeste Hotel ba iyon? Kung sa Celeste Hotel iyon, oo, ako iyon. Noong panahong iyon, suot ko ang isang kulay balat na Amerikana. Matapos akong iligtas ni Ginoong Dubois, pinaupahan niya ako ng isang silid. Pero siya. Alam kong mag-isip ka ng kung ano-ano. Gusto lang nila ng dagdag na panggastos. Kaya sinabi niya yon ng sadya. Sino ang mag-akala na makikita mo ito? At magkakamali ka ng ganoon? Mahal ko, maraming taon na tayong kasal. Hindi mo ba alam ang aking integridad? Ako. Manon. Ma'am, repaired na po ang sasakyan. Nga pala, may dashcam sa kotse. Ni-record dito ang buong aksidente. Kung ibibigay ninyo ito sa pulis para sa kasalanan, mas madali itong asikasuhin. Salamat. Sa pagitan ng asawa mo at ako, sino ang mas magaling? Siyempre, kung hindi ikaw ang pinakamagaling, hindi kita hahawakan. Kaya, mag-divorce ka at pakasalan mo ako. Maging tago kong asawa, bigyan mo ako ng mga anak. Hindi ba maganda yon? Hindi boses ni Claire yon. Kaya, sino ito? Lumabas na hindi pala siya talaga. Nag-cheat kay Claire. Ito ay ibang babae.
Isang babae na itinatago niya. Napalihim na nagpadala sa akin ng mga anonymous package at ginawa ang gusto niya. Nanay, anong nangyari? Okay lang si nanay. Uwi na tayo para magluto kay Lola. Okay. Sumakay ka na sa kotse. Talaga bang nakipaghiwalay ka na sa babaeng yun? Matagal nang tapos. Sandali lang akong nanghina. Lola, salamat po sa pagbigay niyo sa akin ng pagkakataong makabawi. Sa hinaharap, mas lalo ko pang aalagaan si Chlo at ang pamilya natin. Mark, napakabuti mo sa amin. Alam kong tunay ka nang nagbago. Ang munti ninyong pamilya, kailangan kayong maging masaya ng magkasama. Huwag na huwag mong hayaang masira ang pamilyang ito, okay? Opo, Lola, naintindihan ko po. Huwag po kayong mag-alala. Alam ni Lola na niloloko ako ni Mars at tinulungan pa niya itong itap. Mars, sinabi mo sa akin isang araw na magiging mabuti ka sa akin habang buhay. Nakalimutan mo na ba? Mahal ko. Ngayon, nakatanggap ako ng tawag mula sa insurance. Sabi nila nagkaroon ka raw ng aksidente. Ayos ka lang ba? Anong nangyari, mahal ko? Dahil ba nagkaroon ka ng aksidente at hindi ako tumawag agad para kumustahin ka kaya? Galit ka sa akin? Hindi ko naman sinasadya. Marami lang kasing ginagawa sa opisina ngayon. Ayos lang, mahal ko. Huwag ka nang magalit. Huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Sabi ko huwag mo akong hawakan. Papa, Mama, huwag na kayong mag-away, please. Ginising ka ni Mama. Sorry, tutulungan ka ni Mama matulog. Halika dito, Manot. Mama, hindi mo na lang ba hiwalayan si Papa, please? Bakit? May kaklase ako, ang tatay at nanay, madalas mag-away. Naghiwalay sila. Tapos ang tatay niya. Nakahanap ng stepmother para sa kanya. Ang stepmother na ito ay napaka-brutal. Madalas siyang binubugbog nito. Kung maghiwalay sina Mama at Papa, makakakuha ako ng mabrutal na stepmother at babatukan ako nito. Hindi. Hindi maghihiwalay si Mama at Papa. Talaga. Talaga. Hindi nagsisinungaling si Mama. Matulog ng mahimbing. Okay. Okay. Natutulog ba si Manon? Mars, mahal mo pa rin ba ako? Mahal, syempre mahal kita. Mula noong 20, noong nakita kita sa dami ng tap, lalo lang lumago ang pagmamahal ko. Mahal, bakit mo ito tinatanong sa akin? Kagabi na naginip ako. Sa panaginip na iyon, iniwan mo ako para sa ibang babae. Mahal, ang mga nasa panaginip ay hindi dapat seryosohin. Hindi sila dapat seryosohin. Pero, baka dahil tumatanda na ako at nawalan na ng kumpiyansa. Nitong mga huling araw, palagi akong nananaginip ng mga walang saysay. Maliban kung sulatan mo ako ng pangako. Nasa hinaharap kung mandudulot ka, iiwan mo ang lahat at iwan mo ang bata sa akin. Sa akin. CJ, mahal ko. Para sa kapayapaan ng isip mo, isusulat ko ito. Para kay Manon, hindi ko muna babanggitin ang diborsyo ngayon. Pero kailangan ko ng garantiya. Kailangan ko ring ibunyag itong kabit na nagtatap. Mahal ko, kinumpirma na mali ang diagnosis ng leukemia ni nanay. Susunduin ko na siya sa ospital ngayon. Sige, mahal, mag-ingat ka sa daan.
Kailangan kong malaman ang mga galaw ni Mars at lahat ng babae sa paligid niya. Kailangan kong ilantad ang kabit na ito. Chloe, inaabangan ko ang pagkakaroon mo ng ganoong kabuting asawa. Guwapo siya, kumikita ng malaki, higit sa lahat, nakatuon siya sa pamilya niya at mahal niya ang asawa niya. At ang kasintahan ko. May kasintahan ka? Matagal na, pero, kasal siya. Ano ang iniisip mo? Estudyante ka, pero lahat ng pag-aaral na ito ay walang kabuluhan. Ang isang lalaking ganoon, kung kaya niyang traidorin ang asawa niya ngayon dahil sa iyo, bukas ay iiwanan ka niya para sa ibang babae. Mahal ko. Tama ako, di ba? Tama ang iyong tiyahin. Kapag may kasintahan ka, dapat ay makahanap ka ng isang lalaking malinaw ang relasyon. Ang hindi malinaw, dapat mong tapusin agad. Chloe, ipakilala mo ako sa isang tao. Gusto ko ring makahanap ng tulad ni Mark. Sapat na, makipaghiwalay ka agad sa kanya. Marami pang mas mabuti. Piliin mo kung sino ang gusto mo. Sasagutin ko ang tawag. Chloe, kinuha ko lang ng litrato at ipinadala sa iyo. Paano ito nangyari? Pamangkin ko siya. Inampon siya 10 taon na ang nakalipas. Ng iyong kapatid lang, wala siyang kadugo, malabo ang pagkakakilanlan niya. Mula nang bumalik ang kapatid, nanatili siya sa tabi niya. Paano siya inampon? Gusto kong makahanap ng lalak kasing husay ni Mark. Sa wakas, nabuksan na. Nasira ba ang buhok ko? Hindi naman masyado, may ilang buhok lang na sumabit sa buttons. Hindi naman halata. Chloe, dumating ka sa tamang oras. Kanina, habang tinutulungan ko si Mark maghain ng mga pagkain, aksidenteng nasabit ang buhok ko sa kanyang butones. Hindi ko na matanggal, kaya basta ko na lang hinayla. Nasira na, di ba? Okay lang. Hindi naman masyadong halata. Oh, di ba, Chloe, kumain na tayo. Kasalukuyan, may tinatawag ako. Ano ang nangyayari? Chloe, paumanhin. Mali ang pagkakaintindi ko kanina. Sinuri ko ulit. Ang pamangkin mo ay kakakapa. Lumabas ng supermarket. Nadapa siya sa hagdan. Ang asawa mo lang. Tinulungan siya bilang reaksyon. Hindi ito dapat. Isang hindi na angkop na relasyon. Paumanhin. Nagkamali ako. Wala lang yun. Si Gaby ay talagang hindi mapagkakatiwalaan. Hindi tunay na pamangkin ko si Camille. Mali siguro ang pagkakaintindi niya. Sa kwentong ito rin. Guro, may bagong impormasyon. Wala. Ang asawa mo ay napakaingat. Ang buhay niya ay ospital, kumpanya, bahay lang, biyahe, trabaho, tulog. Wala siyang hindi na angkop na relasyon. Maging babae ka sa anino ko. Bigyan mo ako ng mga anak. Hindi ba sapat na yan? Tuluyan mo na bang binitawan ang babae sa labas? Imposible yan. Nagloko na siya sa akin. Kung hindi, bakit hindi mo sinusuri ang kanyang telepono? Ang mga lihim ng maraming lalaking hindi tapat ay nakatago sa kanilang telepono. Mahal, handa na ang hapunan. Kailangan ko nang tapusin. Mahal ko. Camille, kumuha ka para sa sarili mo. Kukuha ako. CJ, naiintindihan ko. Papunta na ako dyan. Hintayin mo ako. May dalawa siyang phone. Ang phone niya ay may tinatagong mahalaga. Mahal ko, gising ka na. May problema sa construction site. Kailangan ko nang umalis. Matulog ka muna, okay?
Nagkakamali ka. Ako to. Sino ang magkaka-affair ng hindi naghubad? Nirentahan ba si Thomas para maging scapegoat? Gumawa sila ng eksena sa harap ko. Hindi katakataka na tinago sa akin ni Lola. Ang guro ay sa totoo lang kamag-anak na madalas mong nakikilala. Mars, hindi ka ba nasa site? Bakit ka nandito? Hindi. Mahal ko, hindi. Hayaan mo akong magpaliwanag. Ano pa ang kailangang ipaliwanag? Mahal ko, huwag kang magalit ng sobra. Pakiusap sila at ako. Hindi ito ang iniisip. Masyado akong mahinahon. Kasama mo ang kapatid ko. Nagkakasama kayo sa higaan at gusto mo pa rin akong lokohin. Iniisip mo bang isa akong tanga? Ano ang tinitingnan mo? Huwag kang mangialam. At ikaw, wala siyang hiya. At ganoon ka rin. Chloe, naparito lang si Mark para tulungan ako. Ilabas mo sa akin. Ilalabas mo sa akin, ganun ba? CJ, Ikaw pala, ikaw na babae, na umakit sa asawa ko. Paliwanag ko lang, kami nila. Hindi ito ang iniisip. Sila ay mahilig sa mga lalaking may asawa. Ngayon, pumunta ang babae para kumprontahin siya. Tama na, wag na kayong mag-away. Tama na, tumigil na sa pag-aaway. Okay lang. Chloe, anong nangyayari? Mahal ko, tumawag ng emergency services. Chloe, Hello, Hugo. Nasa ospital ako. Ano, hihiramin mo ang kotse ko? May lakas ka pa ng loob na humingi ng kotse ko. Noong hiniram mo ang kotse ko bago magbagong taon, ano ang sinabi mo sa akin? Sabi mo gusto mong magpakitang gilas para makita ang isang kliyente. Pero sa totoo lang, ginamit mo ito para makipagkita sa isang babae. Maya-maya, nagkaroon ng aksidente ang asawa ko. Habang nagmamaneho, nalaman ko lang mula sa security footage. Buti na lang hindi nakita yan ng asawa ko. Kundi isipin niya na may iba ako sa labas. Hindi mo naman ako sinet up, di ba? ang taong nasa dashcam record ay ang roommate niya sa kolehiyo, Hugo. Oh, mahal ko. Mas mabuti. Mahal ko, nakita mo na siguro ang video. Sa kotse, di ba? Akala mo ako yun. Kaya hindi mo ako dinadalhan ng pagkain sa ospital. At pinapirma mo ako sa divorce papers. Mula noong sandaling iyon, pinaghihinalaan mo akong niloloko kita. Kaya ka sumunod sa akin kagabi. Ako, sa totoo lang, hindi kita sinundan kagabi. Nakita ko lang ang ibang phone mo nang hindi sinasadya. Nakita ko ang lokasyon na pinadala nila at kaya ako napunta. Ang tanga mo, mahal ko. Sobrang tagal na nating magkasama. Hindi lang ang boses ko ang mali mong narinig. Pati na rin pinaghihinalaan mo akong may relasyon kay La. Gayunpaman, itong telepono, tinago ko nga. Ilang araw ang nakalipas, nahuli ko sila, kasama ang isang lalaking may asawa. Doon ko napagtanto na nakipaghiwalay na siya kay Thomas. Nakipagkita ako sa kanya ng mag-isa pagkatapos. Gusto ko siyang hiwalayan ang lalaking ito. Sino ang mag-akala na ang kanyang asawa ay darating? At kaya naman, mali ang pagkakaintindi mo sa akin. Na umabot pa tayo sa ganito. Mahal ko, ang kwentong ito, hindi mo dapat itinago sa akin. Kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, hindi sana ito lumala ng ganito. Kasalanan ko. Hindi ko sinabi sa'yo ang sitwasyon kanina. Hoy, kaya, huwag ka nang magalit. Pinapatawad na kita. Oras na para kumain. Hindi ako kakain. May importanteng kliyente na naaksidente sa sasakyan, nasa ospital. Kailangan ko siyang dalawin. Sasama na ako sa iyo. Magpapalit lang ako. Mahal ko. Sweetie, kakagaling mo lang sa ospital. Mahina ka pa, kailangan mong magpahinga. Manon, stay ka muna kay mommy sa bahay, ha? Magmaneho ka ng maingat. Huwag kang magmadali.
Halika, kumain na tayo. Manon, bakit namumula ang mga mata mo? Pinagalitan ako ni Dad kanina. Bakit ka pinagalitan ni Dad? Aksidente kong nasagot ang telepono ni Dad. Narinig ko ang lalaki mula sa opisina na nagsabi na may babae nagtatangkang magpakamatay at dinala sa Central Hospital, kwarto 306. Kailangang pumunta doon agad si Dad. Sabi ko kay Dad na kailangan niyang manatili kasama ni Mommy. At pinagalitan ako ni Dad. Ayaw niyang sabihin ko sa iyo. Central Hospital. Ikaw, Nagpapanggap lang akong nurse para makatulong sa pagkalap ng ebidensya. Hindi mo ako binisita. Pero nandito na ako ngayon, di ba? Huwag ka nang magiging tanga ulit kung makaramdam ka ng anumang sakit. Labis akong magagalit. Nitong mga nakaraang araw, inubos mo ang oras mo sa matandang iyon. Selos ako. si Camille ay si Camille. Anak ng kapatid ko. Pag alis niya sa ospital sa loob ng 2 araw, makakasama kita. Mark, kailan ka ba magde-divorce kay Chloe? Hindi na ako makapaghintay. Huwag kang mag-alala, hindi na magtatagal. Sa sandaling mailipat ko ang mga ari-arian, agad kong tatanggalin itong matandang babae, palabas ng pinto. Magaling. Sa panahong iyon, ano ang itatawag sa akin ni Manon? Ang kanyang ate o mom. Pero linawin natin. Pero linawin natin, upang mapigilan na muling magkabalikan kayo ni Chloe, hindi ko na muling papayagan na makita ni Chloe si Manon. Sige. Halikan mo ako. Kaya gusto niyang ilipat lahat ng mga ari-arian tapos itapon ako palabas, papatayin ko kayo, kayong mga bastardo. Hindi, inililipat pa rin ni Mark ang mga ari-arian. Ang pagsisiwalat nito ay makakasama lang sa akin. Ano ang ginagawa mo? Sino iyan? Huwag kang magsasalita. Anong problema, Mark? Wala, magpatuloy na tayo. Nandito na si Mark. Nakakabaliw to. Ulol ka, gusto ko talagang pumasok doon, at sampailan siya. Hoy, pero Chloe, kung maghiwalay kayo, natatakot ako baka magkaroon ng epekto kay Manon, di ba? Dahil nga, natatakot ako baka maapektuhan si Manon. Kaya hindi ko pwedeng hayaan na lumaki siya sa ganitong kapaligiran. Ano man ang mangyari, sigurado ako mananalo ako sa kasong ito laban sa kanya. Nga pala, ang guarantee letter, kung mayroon ako nito, mapapaalis ko ba siya na walang dala? Pero itong guarantee letter ay kasunduan lang ninyong mag-asawa, wala itong legal na halaga. Kaya ano ang dapat kong gawin? Wala na akong ibang ebidensya. Kahit malinaw kong alam na inililipat niya ang mga ari-arian. Pero, kung gayon, ano ang sansa kong manalo? Hindi mataas ang tsansa. Kung gusto mong ipagtanggol ang mga ari-arian at karapatan mo. Bukod sa ebidensya ng kanyang pangangalo niya, kailangan mo rin ng ebidensya na inililipat niya ang mga ari-arian. Ang pinakamahalaga ay si Manon ang nasa pagitan ninyo. Ayon sa batas ng kasal, kung gusto mo ng custody, dapat mo ring pag-usapan ito kay Manon. Makikipag-usap ako kay Manon. Aktibo rin akong maghahanap ng ebidensya. Gaby, kailangan mo talaga akong tulungan na manalo sa kasong ito. Gusto kong si Mars ay umalis na walang dala. Huwag kang mag-alala, tiyak iyan. Mars, kung maging hindi ka patas, huwag mo akong sisihin sa pagiging malup. Bakit ka kasama niya? Dahil ba mas bata siya at mas maganda?
Pero bata rin naman ako dati. Anong hinahanap mo? Mahal ko. Pinagulat mo ako. Bakit ka tahimik na naglalakad? Nasaan ang card mo? Anong nangyari? Ganito kasi. Ang kumpanya ay may proyektong kailangan nating ibid. Pero hindi sapat ang pondo dito. Kulang tayo ng ilang daang libong euro. Plano kong gamitin ang card mo para makakuha ng bank loan. Kapag nailipat ko na ang mga ari-arian, agad kong itatapon ang matandang yan. Loan. Bakit hindi mo gamitin ang sait? Wala akong choice. Noong nagsisimula pa lang ang kumpanya namin, ginamit ko ang card ko para sa mga loan. Hindi sapat ang credit limit ko, kaya ngayon, sa'yo na lang ako pwedeng umasa. Makinig ka, mahal ko. Mahalaga talaga ang proyektong ito para sa kumpanya. Kung maging maganda ito, aabutin ng kumpanya natin ang mas mataas na antas. Mahal ko, bilisan mo, ibigay mo sa akin ang card mo. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Noong isang araw, habang namimili, aksidente kong nahulog ang card ko. Hindi pa ako nagkakaroon ng oras palitan ito. Nawala. Alaynan, paano kung pagkatapos kong ayusin ang mga bagay-bagay ko nitong mga araw na ito, mga bagong trabaho ko, papalitan ko agad. Ikaw magtatrabaho ka? Hindi ba maganda ang manatili sa bahay at alagaan ang ating anak? Nag-resign ako at nanatilis para mas maraming oras kasama si Manon, di ba? Ngayong nasa primary school na siya, medyo mas malaya na ako. Pag-isipan mo, kung magtatrabaho ako, magkakaroon ako ng stable na kita. Sa ganitong paraan, mas madaling maaprubahan ang pagkuha ng bank loan. Tama. Lanan. May katuturan yan. Sige na, gawin mo agad. Mars, gusto ko talagang makita kung ano ang plano mong gawin sa loan na ito. Kumusta, Chloe? Ayon sa numero ng ID card ni Mark na binigay mo sa akin, natuklasan ko na maraming credit card na may mataas na limit sa pangalan niya ay pawang ubos na. Dagdag pa, maraming malalaking gastos. Lahat ng mga statement ng gastos na ito ay ilang buwan na ang nakalipas. Kaya ibig sabihin, naghihinala na siya sa akin ng ilang buwan. Sa ngayon, iyan ang mukhang totoo. CJ, tulungan mo akong bantayan kung makakahanap ka pa ng ibang kapakipakinabang na impormasyon. Oo naman, walang problema. Gayunpaman, hindi ko ma-access ang financial info ng kumpanya ni Mars. Kailangan mong humanap ng paraan. Para sa diborsyo, bukod sa ebidensya ng kanyang pangangaliwa, kailangan mo ring malaman ang financial status ng kumpanya niya at ang kanyang personal na ari-arian. Kung hindi, kahit magdiborsyo ka pa, kung may utang siya, mapupunta pa rin sa iyo ang joint debts. Oo, alam ko, hihingi sana siya ng ID ko, dahil may problema ang kumpanya. Nagkakamali ka, ako iyon, kaya ibig sabihin, naghihinala na siya sa akin ng ilang buwan. Sa ngayon, iyan ang mukhang totoo. Sige, tulungan mo akong bantayan kung makakahanap ka pa ng ibang kapakipakinabang na impormasyon. Naman, walang problema. Gayunpaman, hindi ko ma-access ang financial info ng kumpanya ni Mars. Kailangan mong humanap ng paraan. Mang Dubo, kumusta? Mahal ko, bakit ka na parito? Ngayon ang anibersaryo ng kumpanya ni Mars. Hindi ko alam kung paano magkaka-excuse para makita ka. Camille, binibigyan mo ako ng pagkakataong hinihintay ko. Ito ang party ng kumpanya ko. Paano naman ako, ang asawa ng boss, ay hindi naroon? Ano nang ginagawa mo? Na para kang malapit sa pamangkin. Tama ba iyan? Hindi, mahal ko. Naka-high heels si Camille. Napilayan siya ng bukong-buko. Tinutulungan ko lang siya. Sinabi niya sa akin na naiinip siya sa bahay. Kaya inanyayahan ko siya para gumaan ang pakiramdam. Talaga? Oo. Tiya Chloe, nakita ni Mark na naiinip ako sa bahay, kaya dinala niya ako dito. Huwag mo siyang sisihin. Nagpapanggap siyang inosenteng santa. Bakit ko siya sisisihin? Ganyan talaga si Mars. Siya ay malambot. Pero ikaw, matanda ka na ngayon at sa publiko kasama ang asawa ng iba. Kayo ay magkadikit. Kahit sino ay maaaring mag-isip na isa kang kabit. Mahal, hindi mo dapat sabihin yan.
Oo, tiyak Lo, medyo masakit yun, hindi ba? Kasalanan ko, Camille. Sobrang tagal ko nang mag-isa, hiwalay sa mga nawalan na ako ng lahat ng taktika. Siyempre naniniwala ako sa iyo. Ang asawa ko, ay ako lang ang mamahalin. Siyempre ikaw lang ang mahal ko, mahal ko. Sapat na. Tigilan ang paglalambingan. Nandito si Camille. Nga pala, Camille, may kailangan akong sabihin sa kapag pumipili ng lalaki, ang pinakamahalaga ay kung siya ay tapat o hindi. Isang lalaking may asawa na humahabol sa ibang babae ay masamang balita. Tia Chloe, hindi ko ito tatapusin. Siya ang ayaw akong pakawalan. Bakit ka nagiging ganyan katanga? Ang ganyang uri ng matandang lalaki, gusto lang pagsamantalahan ang kabataan mo. Yun lang, at naniniwala ka sa ganyang walang kwenta. Sige, magpatuloy kayong mag-usap. Kailangan kong batiin ang iba. Okay mahal, sige na. Sasama ako sa'yo maya-maya. Mahal kita. Anong nangyari, mahal ko? Huwag kang malungkot. HMM. Mark, kanina, si Tia Chloe, sinabi sa iyong makipaghiwalay sa akin. Sinabi rin niya na hinahanap mo lang ang aking batang laman. Hindi tayo dapat magpatuloy ng ganito. Mahal ko, bakit mo siya pinapakinggan? Kapag natapos ko ang paglipat ng mga aset, wala siyang magagawa sa akin. Kaya, kung sasabihin mong pumunta siya sa silangan, hindi siya maglalakas loob na pumunta sa kanlura. Sino iyan? Ano iyon? Nararamdaman ko na, may lihim na kumukuha ng litrato sa atin. Nagkamali ka ba ng narinig? Maaaring. Halika na, mahal, huwag kang magagalit. Ikaw lang ang mahal ko. Talaga? Siyempre. Nagsusumpa ako sa pinakamamahal ko. Paumanhin po, ako. Binibini, nauunawaan mo na ito ay ang. Ano ang ginagawa mo? Sinabi ko na maganda ang lugar na ito, hindi ba? Sinubukan natin ang maraming lugar, pero hindi pa ang mga banyo. Maliit na mambubuking. Mark, simula ngayon, hindi ka pwedeng, sa harap ko, halikan ng matandang babae na iyon. Gaya ng gusto mo. Salamat sa lahat kanina. Walang anuman. Magpakilala tayo. Ang pangalan ko ay Lucas Bernard. Ako si Chloe Leroy. Paumanhin, kailangan ko nang umalis. Maghanap ka ng tao para sa akin. Hindi sana dumating si Thomas Petit. Ngayon, Chloe. Ito ang unang beses na makita-kita sa party ng kumpanya. siya ang asawa mo, hindi ba? Ilang buwan na?
Mahigit 8 buwan na. Maraming tao ngayon. Kailangan mong mag-ingat. Umupo ka, mahal ko. Kailangan naming mag-usap ni Thomas. Nandito ka na. Umupo ka, umupo ka. Chloe, ang kwento namin ni Lea, hindi mo ba pwedeng sabihin sa asawa ko? Kasi, 8 na ang buwan ng kanyang pagbubuntis. May problema ba? Ngayon ka nag-aalala? Noong niloko mo siya, paano mo nakalimutan na? May asawa ka? Ako, nagkamali lang ako ng pagkakamali na madalas gawin ng mga lalaki. Kahit ano pa ang ginawa ko sa labas, pinakamahal ko siya. Kaya, pwede mo ba? CJ, ang kondisyon ay ito. Ibigay mo sa akin ang detalye ng mga ari-arian ng kumpanya ni Mars Dubois. Ano? Ikaw ang pinakapinagkakatiwalaan niya. Hindi naman mahirap yan, di ba? Chloe, bakit mo ako pinapahirapan? Ako, Kung masyadong mahirap, kalimutan na lang natin. Slow. pangako sa'yo. Bigyan mo ako ng ilang araw. Ang mga lalaki ay gusto ng higit pa sa kaya nila. Sila ay laging hindi nasisiyahan. Ang asawa ni Thomas Pettit na hindi alam na siya ay nanluloko. Wala siyang alam dito. Hindi ba siya mas nakakaawa kaysa sa akin? Mahal ko. Nahirapan ka ngayong araw. Wala lang yan. Kailangan mong pamahalaan ang buong kumpanya ng mag-isa. Ikaw ang pinakamasipag. Hindi naman malala. Nagkaroon lang ng ilang issue. Sa daloy ng pera ang kumpanya. Nakakapagod lang talaga. Saka nga pala, mahal ko. Na-renew mo na ba ang card mo? Magagawa ko yan bukas. Pagkatapos ng job interview. Pero, talagang kailangan na talaga ngayon. Pero importante rin ang interview ko. Mahal ko. Paano kung ganito? Magtatrabaho ka sa kumpanya natin, at gagawin kitang legal representative. Sa ganoong paraan, hindi mo na kailangang maghanap ng trabaho. Bukod pa riyan, ang magtrabaho sa ibang lugar, hindi ba't kasing komportable ng sarili mong kumpanya, hindi ba? Sa tingin mo? Ikaw, napaka-generous. Hanggang sa ibigay mo sa akin ang kumpanya? Mahal ko, alam kong gusto mo ang pinakamaganda para sa akin. Pero sa ganitong paraan, titingnan ako ng mga empleyado mo. Sige na. Gawin mo agad. Magmaneho ka. Ginoong Bernard. Dumating na ang bagong sekretarya. Hello, Ginoong Bernard. Ikaw ba iyan? Kilalanin natin ang isa't isa. Lucas Bernard ang pangalan ko. Hindi ito maaaring ang unang hakbang para simulan muli ang aking buhay. At nakilala ko ang isang taong kilala ko. Binibining Leroy. Nagkita tayong muli. Ginoong Bernard, sana marami akong matutunan sa. Kung wala nang iba, babalik na ako sa pwesto. Ginoong Bernard, si Chloe Leroy na hinanap mo, may mga palatandaan na ako ngayon. Hoy! Ayos ka lang ba? Ayos ka lang. Halika na, dadalhin kita sa ospital. Huwag mong sayangin ang iyong oras. Hoy! Sandali, kukuha ako ng tulong. Siya nga. Siya ang nagligtas ng buhay ko noon. Salamat. Walang anuman. Uy, Chloe, ano ang ginagawa mo rito? Dumating ako para sa job interview. May interview ka. Hindi ka na housewife. Nandaya sa akin si Mars. Plano kong hiwalayan siya. Nandaya siya sa iyo. Kailangan mong mag-isip ng mabuti. Si Manan ay 8 taong gulang pa lang. Kung talagang maghihiwalay kayo, ano ang mangyayari sa kanya? Maniniwala ka ba? Ang kabit ay si Camille. Ano?
Pero pamangkin natin siya. Sila ni Mark. Hindi ba yan incest? Sobrang gulo nito. Ahas na yan. Naglakas loob siyang agawin ang lalaki mo. Papaluin ko siya. Tama na, sapat na. Sa ngayon, ikaw lang ang nakakaalam. Hindi lang ako makikipaghiwalay sa kanya, kundi sisiguraduhin kong wala siyang maiuwi. Huwag mong ipagkakalat ang impormasyon. Sandali lang po. Narito ang bagong empleyado ng ating kumpanya. Magsama-sama tayo sa pagkilala. Magandang araw sa lahat. Ako si Ka. Umaasa ako sa inyong lahat. Ano? Kakadating mo lang at sumunod agad siya. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa isip niya? Narito ang iyong workstation. Tita Chloe, Mama. Ngayon, maaari na tayo magtulungan. Sa totoo lang, naubos mo na ang pondo ng kumpanya. Ang paglilipat ng legal na direktorya sa akin ay isang pandaraya lang para ipasa sa akin ang malaki mong mga utang. Pagkatapos ng lahat ng taon ng kasal natin, wala kang puso. Hello, Chloe. Kaya, kumusta na ang investigasyon sa kanyang mga pananalapi? Bukod sa pagtuklas ng kanyang asset transfers, natuklasan din namin ang isang vilya sa pangalan ni Camille sa downtown Ocean View District na mahigit 200 metro kwadrado ang laki. Ang nagbabayad ay walang iba kundi ang asawa mo, si Mark. Ano? Ang Ocean View Villa? Mahal ko, ang villa na nakita natin kanina. Talagang nagugustuhan ko. Nagustuhan mo? Sige, maging matyaga ka lang. Kapag lumawak na ang kumpanya natin at lumaki pa, kahit ano ang gusto mo, bibilhin ito sa'yo ng iyong honey. Talaga? Siyempre. Ang sweet niya. Dagdag pa rito, may isa pang card si Mark na madalas niyang ginagamit sa paglilipat ng pera sa account ni Camille. Tiyakin ng lubusan ang pagmamay-ari ng ari-arian na iyan. Gayon din, subukang humanap ng ebidensya na ginamit niya ang mga ari-arian ng mag-asawa para bilhin ang ari-arian na iyan. Nakuha ko. Gutom na ako, handa na ba ang hapunan? Saglit lang. Maliligo muna ako. Mars, sobrang gastos mo sa kabit mo. Tapos inaasahan mo pa rin ako na akuin ang mga utang mo. Huwag mo akong sisihin kapag nalampasan kita. Halika, Manon, kumain ka ng itlog para lumaki. Mahal ko, hindi ba ang sabi mo kanina, gusto mong hiramin ang AH card ko? Akala ko nawala ko na, pero nahanap ko sa damit ko. Anong problema, mahal? Kung gagamitin natin ang AH card ko, kailangan ko rin bang naroon para pumirma? Nagsimula pa lang ako sa bagong trabaho. Mahirap para sa akin na mag-absent. Kaya naman, maghanap tayo ng weekend. Kukontakin ko ang kaibigan ko na nagtatrabaho sa bangko. Papupuntahan ko siya dito para matulungan niya tayo ng direkta. Ayusin ito o Napakaganda niyan. Ang ganda mong asawa. Mahal ko. sa pagdaan, huwag mong kalimutan, dalhin ang mga detalye ng asset ng kumpanya. Talagang kakailanganin natin ang mga iyon. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Lagi ko itong dala. Hello. If Bernard, ikaw, anong ginagawa mo rito? Hindi ka ba nagpadala sa akin ng mensahe na humihiling na gumanap ako ng papel kasama mo? Nagpadala ako. Nagkamali siguro ako sa pagpapadala kay Lucas. Paumanhin, If Bernard, mali ang aking pinadalhan. Paumanhin. 10 minuto na lang, bago mag-alas 9. Kung may hinahanap kang iba ngayon, huli na, hindi ba? Bakit hindi mo sabihin sa akin ang plano mo? Matutulungan kita. Maaari ba kitang pagkatiwalaan? Wala ka namang pagpipilian, di ba? Ganito na nga, kailangan ko na, magpanggap kang kaibigan ko na nagtatrabaho sa bangko. Gamit ang dahilan ng pautang. Kuhanin ang impormasyon mula sa aking asawa tungkol sa kanyang kumpanya, lalo na ang kanyang listahan ng mga ari-arian. Sige. Mahal ko, Mahal ko.
Hello. Ito ang kasamahan na nabanggit ko sa iyo, Liz Bernard. Ito ang aking asawa, si Mars. Hello, Limor Bernard. Umupo ka. Limor Bernard, narito ang mga dokumento na pinahanda nyo sa amin. Tungkol sa pautang na gagawin, gamit ang e-card ng aking asawa, umaasa kami sa iyo. Limor Bernard, ang aming pautang, kailan ito maaprubahan? Mahal ko, bakit nagmamadali? Si Liz Bernard, ang bahala dito, bilang prioridad para sa atin. Maayos ang file. Mabuti. May tinatawag ako. Sandali lang. Naghahanap ako. May problema ba sa file na ito? Mali ang detalye ng asset na ito. Iba ito sa ipinadala ni Thomas. Sa akin. Wala lang iyan. Nagpapatuloy tayo gaya ng plano. Sige. Pasensya na. Masyadong abala ang kumpanya. Ginoong Bernard, gusto kong mag-toast para sa iyong kalusugan. Para sa pautang, salamat sa iyong mga pagsisikap. Huwag kang mag-alala. Matagal na mula nang kontakan ako ng iyong asawa. Handa na ang lahat ng mga dokumento. Ang usaping ito ng pautang ay tiyak na hindi magiging problema. Magaling, kaya mag-toast tayo sa dobleng tagumpay na ito. Nag-abala ka ng husto, salamat. Kumuha ka ng gusto mo, sarilinin mo. Salamat, mahal. Ginoong Dubo, mag-inuman pa tayo. Hindi ko kaya ang alak. Hindi rin ako, hindi ko kaya ang alak. Ginoong Bernard, para sa pautang, umaasa ako sa iyo. Makakaasa ka. Ginoong Bernard. Salamat. Uwi na ako. Huwag kang magmadali. Gising ka na. Nalasing ako masyado, mahal. Kaya, may balita ba sa pautang? Tumawag si Ellis Bernard kaninang umaga. Sinabi niya na, batay sa kasalukuyan kong sahod, 15,000 euro lang ang kaya kong hiramin. Kung tayo ay humiram ng 1,500,000 euro, kailangan muna nating magdeposito sa bank para ma-block ang 1,500,000 euro. Pero isang buwan lang iyon. 1,500,000 euro. Saan ko hahanapin ang pera na yon? Paano kung ilagay natin itong bahay bilang kolateral? Hindi rin gagana yan. Hindi pa ka natin nababayaran ang mortgage. Kasalanan ko, kung hindi ako nag-resign para magstay sa bahay, hindi sana mababa ang kita ko. Ngayon, wala akong maitutulong sa iyo. Paumanhin, mahal ko, talaga namang wala akong silbi. Okay lang, mahal. Huwag mong masyadong sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan. Maghahanap ako ng ibang paraan. Mahal ko, maghilamos ka bago pumasok. Magiging okay ako, huwag kang mag-alala. Chloe, nasa labas ako ng bahay nyo. Nakita kong umalis si Mark. Papunta siya sa Villa o Kenite. Gusto mo bang sumama para makita? Hindi sulit. Sigurado akong naisip na niya kung paano akitin si Camille na isang laang villa. Kinuha niya ang sa akin. Pipilitin kong ibalik niya lahat. Mars, ito ang dapat mong bayaran sa akin. Mahal ko, nakabalik ka na. Kumusta ang usapan sa bangko? Ayos na, may apartment pa ang mga magulang ko sa pangalan nila. Isinangla ko ito. Dapat sapat na ang 1,500,000 euro.
Mahal ko, para sa kaibigan mo, bantayan mo itong mabuti. Sabihin mo sa akin kapag nandito na ang approval. Huwag kang mag-alala. Manon, bakit hindi ka masaya? Dad, Mom. Kailan kami pupunta? Sa amusement park. Sa klase ko, marami sa mga magulang ng kaklase ko, dinala sila para sumakay sa bumper cars. Gusto kong sumama sa Dad at Mom. Manon, mahal ko. Abala si Dad nitong mga araw. Kapag libre na ako, dadalhin kita dyan para maglaro. Hello. Napakaganda. Pupunta na ako doon. Dad, huwag kang umalis. Manon, mahal ko. May emergency si Dad sa opisina. Totoo bang office emergency yan? O may iba ka nang nakikita? Hindi. Saan mo naman nakuha yan? Kahit gaano kahalaga ang naghihintay sa iyo, mas mahalaga ba ito kaysa kay Manon? Hindi ka ba pwedeng manatili sa bahay para sa kanya kahit isang araw lang? Dad, hindi ka ba pwedeng manatili? Si Manon ay bata pa. Magwawala ka ba tulad niya? Kung ang kumpanya talaga ay magkakaproblema, paano tayo mabubuhay? Manon, manatili ka sa bahay. Babalik si Dad, magdadala ako ng masarap na makakain. Ayaw na ni Dad kay Manon. Sa puso, ang anak mo ay hindi sulit. Sa babaeng yun? Manon, dadalhin ka ni Mom sa amusement park. Dadalhin ka ni Mom. Manon. Manon. Huwag mo siyang patatakuti. Manon. Doktor. Doktor. Doktor, tingnan mo ang anak ko, pakiusap. Ihanda ang electrocardiogram. Manon. Mangyaring maghintay sa labas. Sana walang mangyari sa kanya. Mahal ko, kailangan mong mag-ingat. Talaga bang pupunta siya para makipagkita sa impakto na ito ng patap? Mahal ko, ngayong gabi, sa Villa, magluto ka ng steak para sa akin, okay? Ano man ang gusto mo, ibibigay ko. Kaya naman, huwag ka nang umuwi ngayong gabi, okay? CJ, ngayon, ikaw ay buntis. Tinago nila ito sa akin. At may anak pa silang magkasama. Ang ating sanggol ang pinakamahalaga. Ang ating sanggol ang pinakamahalaga. Tatay, hindi ka ba pwedeng manatili? Walang naintindihan si Manon at magkakaanak ka sa kanya, ganun ba? Ayaw na ni tatay kay Manon. Kaya naman, ang anak mo sa iyong kabit, iyon ba ang pinakamahalaga? At si Manon, wala kang pakialam sa kanya? Ginang, gising na ang iyong anak. Ang utang mo sa akin at sa anak ko. Babalik ko isang araw. Hello, Chloe. Chloe, bakit ka ganyan tumingin sa akin? Wala, ang ganda ng damit na ito. Bagay na bagay sa iyo. Mag-ingat ka baka mabasa. Marami akong magagandang damit na tulad nito. Nga pala, Chloe, malaki ang kinikita ni Mark. Dapat pagandahin mo rin ang iyong anyo. Magbibigay din ito ng karangalan sa kanya. Alam mo. Ano ang ibig mong sabihin? Sinabi sa akin ni Mars na mahal niya ako kung ano ako, natural. Nga pala, Camille, ikaw at ang kasal mong boyfriend, yung may pamilya, kumusta na iyon? Napakaayos. Chloe, hindi mo naiintindihan. Kahit nakasal na siya, hindi niya mahal ang asawa niya. Tinitingnan ko lang, nang medyo maaga, ang sarili kong kaligayahan. Camille. Payagan mo akong bigyan ka ng payo. Ang pagiging mistress ng isang tao, hindi kailanman nagtatapos ng maayos. Sa pag-ibig, ang taong hindi minamahal, ang siyang naiiwan.
Kaya, si Mars at ang iba pa, nilinlang nila ako sa loob ng 3 taon. Sa mga taong iyon, nagkaroon sila ng relasyon sa harap at nag-enjoy ng gusto. Nagkaroon pa sila ng anak na labas. Sino yan? Chloe. Bakit mo binuhusan ng tubig ang aking damit? Ikaw, ano itong damit mo? Ang cool. Tigilan mo ang pagpapanggap dahil sa pagbuhos mo ng tubig sa akin. Bakit mo binuhusan ng tubig ang aking damit? Tigil. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Anong patunay mo na siya ang gumawa nito? Kung hindi ka maniwala, tingnan natin ang mga security camera sa labas ng banyo ng babae. Sirang-sira ang mga kamera. Miss Leroy. Huwag mong kalimutan na ipaayos ang mga kamera. Gayon din, kapag ang mga empleyado ay nasa pagpupulo, ingatan ang iyong pananamit at anyo. Puwes ka na? Anong hinihintay mo? Sabi ng boss, ingatan ang makeup mo, palitan ang damit mo. Mrs. Leroy, ngayon ang araw ng iyong check-up para sa pinsala. Huwag kalimutang bumalik sa ospital bukas. Sige, salamat doktor. Huwag kang mag-alala, kahit nagulat siya, walang malubhang nangyari. Tandaan ang regular na prenatal check-ups. Doktor, makakaasa kayo. Palagi ko siyang sasamahan sa kanyang mga prenatal appointment. Napakabait ng asawa mo siya ay napaka-atentibo at matyaga. Siguradong magiging mahusay siyang ama. Ngayong nakalap na ang lahat ng ebidensya. Ang pondo ni Mark, €1,000,000 at kalahati, ay na-freeze. Ito na ang tamang panahon para magsampa ng kaso. Maaari akong magsulat anumang oras para sa iyo ng formal na abiso. Sige na, gawin mo na. Oras na para tapusin lahat ito. Manon's mom, nakipag-away ang anak mo sa school. Nakipag-away siya sa kung sino. Maaari ka bang pumunta para ayusin ito? Ano? Teacher, Nandito na si Manon's mom. Manon, kumusta ka? Nasaktan ka ba? Kayo ang mga magulang ni Manon. Tama. Paano ninyo pinalaki ang anak ni? Nananakit siya ng tao sa edad niya. Pasensya na po, paumanhin. Bakit ka nagpapaumanhin? Hindi basta-basta nananampi. Ang bata. Maliit na bata. Sabihin mo kay madami. Ano ang sinabi ninyo ni Manon? Tinatanong ko lang siya kung bakit hindi siya dinala ng mga magulang niya sa bumper cars sa parke. At siya, basta na lang siya lumapit at sinuntok ako. Pakinggan mo ito. Hindi nananampik ng tao dahil lang sa ilang salita. Ang bastos. Sino ang tinatawag mong bastos? Sabi ko bastos siya. Tapos, Ang talas talaga ng mga salita mo. hindi ba mas masama ang pananakit? Bakit ka rin nananampi? Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo ng mahinahon. Sa anong karapatan mo sinasabi ang mga ganito tungkol sa anak? Sa objetibong pananaw, kasalanan ni Manon. Dati siya ay napakabait. Kamakailan lang, naging sensitibo siya. May nangyari ba sa bahay? Teacher, walang problema sa pamilya namin. May problema sigurong mag-asawa, kaya nagbago ang bata. Huwag mong sabihing may iba, ang asawa mo. Ang paraan ng pagsasalita mo, nakakairita talaga. Sabihin mo ulit. Hindi mo pwedeng suntukin ang nanay ko. Manon, saan ka pupunta? Paumanhin. Manon, Manon, hindi ka pa ba tapos? Mars, anong ginagawa mo? Basta mo na lang, sinaktan ang bata. Tingnan mo kung paano mo siya pinalaki. Hindi mo ba iniisip na nakakahiya ngayon? Gusto lang ni Manon na makasama siya ng dad. Ano ang mali niyang ginawa? Ikaw bilang ama, ang dapat magsuri ng konsensya.
Dad, Mom, huwag na kayong mag-away. Kasalanan ito ni Manon. Hindi mabuti si Manon. Hindi masama si Manon. Hindi kasalanan ni Manon. May emergency ako sa trabaho. Iuwi mo muna ang bata. Tatay, Manon, tatay. masyadong abala si tatay sa Sasama si nanay sa iyo, okay? Nanay, ang ating maliit na pamilya ay laging magkasama. Hindi ba? Wala akong pakialam. Ayokong umalis ka kay tatay. Gusto ko kayong dalawa ni tatay na laging makasama ako. Laging nandyan si nanay para sa... Hindi tanggap ni Manon. Nahihiwalayan ko si Mars. Ang paglilitis na ito. Paano ko isasagawa? Aking Chloe, naghanda na ako ng sulat ng abogado. Kailan mo planong humingi ng diborsyo? Alam ko, para sa mapayapang diborsyo, gagawin ko ito kaagad. Hindi. Kung hindi ka kikilos agad, anong hinihintay mo? Ang 1.5 milyong euro ni Mark, maaari lamang i-block sa isang buwan. Kung magdududa siya, ang sitwasyon ay makakasakit lang sa iyo. Kailangan ko pa ring isipin kung paano siya tatanggapin. Itong si Manon. Sige, kung gayon, mag-isip ka ng mabuti. Salamat. Liz Bernard. Anong ginagawa mo dito? Ang diborsyo. Ito ang aking pribadong buhay. Walang kinalaman ito sa iyo, Gilles Bernard. Sa totoo lang, hindi mo kailangang maging saplada at masyadong magbantay. Pagkatapos ng lahat, pareho tayo. Nang ginamit na banyo, may mga narinig ako. Wala akong galit sa'yo. Tumawag ka kung may kailangan ka. Talagang wala siyang masamang intensyon. Ngunit isang presidente ng group na may ganitong posisyon, walang dahilan, bakit niya ako tutulungan ng paulit-ulit? Siya at si Camille, ano ang koneksyon nila? Tiyak Lu, ngayong gabi, dadalhin ko ang boyfriend ko. Maaari kang magbigay ng opinyon mo. Padadalhan kita ng lokasyon mamaya. Falem. Sa wakas, oras na para sa paghaharap. Nasaan siya? Papunta na siya. Dapat nandito na siya agad. Tiyak Lu, mag-inuman muna tayo habang naghihintay. Malapit na siyang dumating. Pupuntahan ko siya. Sino ka? Mahal ko, binente ka, binibilang pa ang pera nila. Nakikiramay talaga ako sa'yo. Magkano ang binigay sa iyo ni Camille? Kaya kong bigyan ka ng doble. Pakibitawan mo. Sige na. Ano? Maging matalino ka at paglingkuran mo ako ng maayos. Kung hindi, huwag mong asahan na makaalis ka rito. Chloe, gagawin kita, mawala ang iyong reputasyon, at umalis na walang anuman. Tulong. Ginoong Bernard. Lumayas ka. Makikita mo.
Ayos ka lang ba? Iuuwi na kita. Ginoong Bernard. Ako, napakainit ko. Ano, nailigtas si Chloe. Oo, narinig ko ang babaeng tumawag sa kanya na Ginoong Bernard. Lucas Bernard. Bakit, paulit-ulit, tinutulungan mo si Chloe? Bakit? Gising ka na. Lucas. Ako. Ang init ko. Ako. Tayo. Walang nangyari. Kahapon, nakita kitang dinodrogaan. Dinala kita rito sa lugar ko. Kinontak ko ang isang pribadong doktor para gamutin ka. Siya ang nagpalit ng damit mo. Isang babae? Huwag kang mag-alala, hindi ako nagsasamantala sa sitwasyon. Kahit na may kaunting pagsisisi ako. Ano ang sinasabi mo? Teka. Paano ka napunta sa hotel? Nang tumawag ka, narinig ko lang. Ganoon ba kagalante si Eve Bernard sa kanyang staff? Sa lahat? Pupunta na ako sa opisina, magpahinga ka ng maayos. Sinabi ko na sa'yo, kung kailangan mo ng tulong ko, huwag kang mag-atubiling kontakan ako. Lucas Bernard. Ano ang ibig mong sabihin? Kakagatin kita. Mom. Lumabas ka, may gusto akong sabihin. Ano ang nangyayari, mahal? Noong gabi, nakita ang kasintahan ni Camille. Hindi niyo kami tinatan kung ano ang nangyari. Matanda na siya ngayon. Ano naman ang mangyayari sa kanya? Tatawag ako sa kliyente. Camille, mayroon ka bang katibayan? Ano, hindi. Paano ko siya masasampahan ng kaso ng pangangalunya at mabawi ang aking ari-arian? Ikaw, dahil sa pera, nagkutsahan kayo para ibigay ako sa kamay ng lalaking ito. Bakit pa ako magdadalawang isip ngayon? Camille, Mars, babayaran ko ang mga utang sa bawat isa sa inyo. Chloe. Saan ka nagpunta kahapon? Hindi pa nga oras ng uwian. Wala ka na. Noong nakaraang gabi, inakit ako ni Camille sa hotel. Halos ganun na nga ang nangyari. Hindi talaga ito katanggap-tanggap, Chloe. Hindi mo talaga dapat hayaang makalusot sila dito. Naiintindihan mo ba ako? Nakakainis talaga. Tita Chloe, Leia. Ang aga mo naman ngayon. Camille. Huwag mo nang pag-usapan pa kami, ikaw ang maagang dumating. Tita Chloe, kahapon, paglabas ko ng CR, wala ka na pala. Saan ka nagpunta? Sana walang nangyari sa'yo. Ano namang mangyayari sa akin? Maayos naman ako ngayon, di ba? Totoo nga, mabuti na lang at walang nangyari. Sige, magmamadali na ako. Bakit magmamadali? Naaalala mo ba na may patakaran ang kumpanya natin? Hindi kami tumatanggap ng buntis. Totoo nga. Si Mr. Durand mula sa HR, sinabi pa niya, mahigpit ang pagsusuri at ganoon din ang mga parusa. Ikaw. Ano nang iniisip mo? Yung maganda iyon, buntis siya, at nakahanap pa ng kapalit para lokohin ang kumpanya.
Siya, buntis. Camille, una kang nagplano laban sa akin. Pasok. Nicholas Bernard. Ano ang may paglilingkod ko sa'yo? Nicholas Bernard. Naaalala ko ang sinabi mo, na kung kailangan ko ng tulong, pwede akong lumapit sa... Valid pa ba iyon? Siyempre, ano ang may paggagawa ko para sa'yo? Para sa company seminar, gusto kong ikaw ang bahala. Iyon lang? Oo naman, walang problema. Magdibusiness trip ako. Kung mayroon man, kontakin mo lang si MS, Martin. Salamat, Jim F. Bernard. Hayaan niyong ipakilala ko ang sarili ko. Ako ang namamahala. Sa company seminar na ito, marami na akong inihanda na mga larong kompetitibo na gusto ng mga kabataan. Sana mag-enjoy kayo. Ang mga detalye ng grupo at mga patakaran ng laro ay naipadala na sa group. Maaari ninyong tingnan. Oh, nasa iisang grupo ako, kasama ni Camille. Camille, kara-rating mo lang. Bata ka pa at masigla. Sigurado magaling ka sa mga laro. Okay lang naman, bahagya lang. Kaya sisigarin mo kami mamaya, ha? Ako rin. Gagalingan ko. Kaya ang mga pagtatalaga ng group, nakita na ng lahat. Susunod, ang unang laro na lalaruin natin ay ang 3-ledge race. Lahat ay dapat aktibong lumaho. Kung mayroon kayong espesyal na sitwasyon, sabihin niyo sa akin. Ibabase natin sa pinagsamang huling puntos para piliin ang mananalo. Ang unang pwesto ay mananalo ng malaking premyo mula sa aming kumpanya. Wow, may mamahaling grand prize. Hoy, Camille, umaasa kami sa'yo. Chloe, may sasabihin ako sa iyo. Malapit na magsimula. Hoy, Chloe, maaari mo ba akong alisin sa listahan? Bakit? Masama ang pakiramdam ko. Saan masama ang pakiramdam mo? Hindi, masama lang talaga ang pakiramdam ko. Chloe, nangako ka sa nanay ko, naaalagaan ako ng maayos. Para sa isang maliit na bagay, hindi mo ako tutulungan. Camille, dahil sa pangako ko sa nanay mo, kaya hinahayaan kitang umasta ng ganyan. Paulit-ulit, binabaliwala mo ako. CJ. Leo, Hugo. Sabi ni Camille masama raw ang pakiramdam niya. Paano kung humanap na lang kayo ng iba na makakasama niya? ano, hindi, ayos ka lang naman kanina. Sabi mo kargado mo kami. Ngayon, bakit masama na ang pakiramdam mo? Hoy, Chloe, hindi naman siguro na ang koneksyon ninyo sa pamilya ang nagbibigay sa'yo ng pribilehiyo, di ba? Kung ganoon, masama rin ang pakiramdam ko. Ikaw. Camille, nakikita mo naman, hindi kita sinusuportahan. Pero bilang bagong dati, kung hindi ka makapunta sa unang seminar ng kumpanya, hindi yan magbibigay ng magandang impresyon, di ba? Paano kung sabihin mo sa kanila kung anong problema, bigyan mo sila ng dahilan? Masakit ang tiyan ko. Masakit ang tiyan? Ay, walang problema. Naghanda ako lalo na ng maaga ng maraming partikular na gamot. Para sa sakit ng tiyan to, isang tableta lang, epektibo na agad. Hindi masakit ang tiyan ko. Kaya anong problema? Camille, dali, sabihin mo sa lahat na buntis ka. Oo, Camille, anong problema? Sabihin mo sa amin. Ay, walang problema. Alam kong, walang talo si Camille. Tara, mag-ensayo na tayo, mag-warm up tayo. Halika na, halika na, halika na, halika na. Lahat, tara na. Kahit ngayon, hindi mo pa rin sasabihin. Camille, umaasa ang ating koponan sa'yo. Isa lang itong laro. Kung magiging maingat tayo, magiging okay naman, di ba? Sige, parehong koponan. Makinig kayo sa aking senyas. 3, 2, 1. Simula. Hooray! Camille, ayos ka lang ba? Diyos ko. Nadudugo siya, nadudugo siya. Nadudugo siya, Camille. Camille. Ayos ka lang ba? Tumawag kayo ng 911. Sino ang pamilya ng pasyente? Ako ang kanyang tiya. Kamusta siya? Matapos ang pagsusuri, siya ay 2 buwan ng buntis. Nagkaroon siya ng miscarriage. Isang miscarriage.
Kasalanan ko, pinilit ko siyang sumali sa laro. Hindi mo alam na siya ay buntis. Teka, akala ko ba hindi tumatanggap ang kumpanya ng mga buntis? Paano siya nakapasa sa medical exam? G-N, ikaw ang kumuha kay Camille. Alam mo ba ang kanyang pagbubuntis? Ang medical report na isinumite ni Camille ay hindi binanggit ang kanyang pagbubuntis. Nagpa-substitute siya para sa pagbisita. Diyos ko, hindi ba't pandaraya iyon sa kumpanya? Peking dokumento. Hindi, kailangan kong bumalik agad sa kumpanya, gumawa ng dokumento, at tanggalin siya para sa kumpanya, ngunit kakalaglag lang niya. CJ. Dahil sa sitwasyon, kailangan nating sundin ang proseso. Na umabot sa ganito, ako, ang kanyang tiya, ay may bahagi rin sa responsibilidad. Talagang kasalanan ko. Kadalasan, hindi ko siya sapat na nagabayan. Ngunit Durand, Camille, siya ay tunay na kaawa-awa. Maaari ko bang hilingin ang pahabain na leave para alagaan siyang mabuti? Talagang mapalad si Camille na magkaroon ng tiya na tulad mo. Camille, ang laro sa pagitan natin ay nagsisimula pa lang. Ang baby ko. Gising ka na? Chloe. Anong ginagawa mo dito? Sinabi lang ng doktor na nawala ang baby mo. Ano? Ang baby ko. Ang baby ko. Alam ng mga kasamahan mo, nabuntis ka, natuklasan din ng kumpanya, na nanloko ka sa medical visit, kaya nagdesisyon silang tanggalin ka. Heto ang termination letter mula kay M. Durand. Paano ito posible? Kumalma ka ng kaunti. Chloe. Ginawa mo ito ng sadya. Pinagtatawanan mo ako. Itong company seminar, ikaw ang namamahala dito. Alam mo mula sa umpisa, nabuntis ako. Kaya pinili mo ang three-legged race. Ang pangit na larong ito, bakit mo ginawa iyon? Anong sa tingin? Anong alam mo? Akala mo ba dapat malaman ng ano? Na nakipagtalik ka sa asawa ko? O nabuntis ka sa anak niya? Kailan mo nalaman? Talaga namang kahanga-hanga ka. Sa anong punto, nagawa mong manatiling kalmado? Hindi lang ako nanatiling kalmado. Kundi kaya rin kitang pilitin na ibalik ang binababang Villa. At kaya kitang pilitin na ibalik lahat ng ari-arian na inilipat, lahat ay maibabalik sa akin. Ay mortgage ang Villa. Pag-block ng pondo, ideya mo yan. Haha, akala mo sa paggawa nito, makukuha mo pabalik ang mga ari-arian mo. Sabihin ko sa iyo, huwag kang mangarap. Mangarap man o hindi, malalaman natin. Nga pala, ang pagkalaglag mo, hindi ko intention. Kung may dapat kang sisihin, sarili mo na lang. Masyado mong in-overestimate ang sarili mo. Gusto mo lahat. Camille. Labis na ang ginawa mo. Alam mong may birth defect ako. Mula nang mamatay ang mga magulang ko. Ipinadala ako ni Lola sa espesyal na paaralan. Alam mo ba ang pinagdaanan ko sa mga taong ito? Napakadaling tapusin ang pag-aaral ko. Ngunit nakatagpo ako ng isang hamak. Ipinagbubuntis niya ako ng walang kasal. Sa lahat ng taon, nagawa ko mag-isa. Pinalaki si Camille ng may hirap. Bakit mo ito ginawa sa kanya? Bakit mo ito ginawa sa kanya? Lumampas ako. Ayaw mo bang makita ang ginawa mo sa kanya? Siya at si Mars, natulog ng magkasama, buntis pa siya, at ikaw ang kanyang ina. Sa halip na mag-introspect, nagkukwento ka sa akin. Akala mo ba ang asawa mo ay isang santo? Si Camille ay biktima rin. Biktima siya, at ako, ano ako? Lumabas ka. Umalis ka. Hindi ka makatwiran. Salamat sa mahalagang testimonya mo. Ang recording na pinadala mo, natanggap ko na. Mahalaga ang ebidensyang ito. Dito, mapipilitan nating si Mark. Umalis na walang dala. Alaynan.
Mahal ko. Huwag mo akong hawakan gamit ang mga kamay na humawak kay Camille. Nandidiri ako sa iyo. Hindi, mahal ko. Hayaan mong magpaliwanag ako. Ano pa ang maipapaliwanag mo? Nagkamali lang ako. Ang pagkakamaling ginagawa ng lahat ng lalaki na magkakamali. Pakiusap, patawarin mo ako kahit isang beses lang. Patawarin ka? Alainan, nabaliw ka na ba o ako? Ano? Gusto mo bang kaming tatlo mabuhay sa iisang o gusto mong ang anak ko? Ang ituring ang anak mo sa labas bilang kapatid. Mars, hindi na ako ang tanga na nasa palag mo lang. Ngayon, ang pagbubuntis ni Camille ay natuklasan ng Bernard Group. Mahaharap siya sa isang malaking kaso. Nasa napakagandang sitwasyon na siya. Hindi mo ba siya pwedeng iwanan na lang? Kayo ang unang naging walang hiya. Bakit ko siya iiwanan? Chelo, hindi ka ba pwedeng maging mas makatuwira? Mag-asawa na tayo ng napakaraming taon. Nabubuhay ka lang sa akin. Kung hindi ako nagtatrabaho ng ganito kahirap, kumita ng pera araw-araw, magkakaroon ka ba ng ganito kagandang buhay? Lahat ng ginawa mo lang ay naglaba at nagluto sa bahay. Tingnan mo ang sarili mo ngayon kung ano ka na. Isang matandang hukluban lang. Kung mayroon akong affair ngayon, nagulat ka ba? Nasisiraan ka na, hindi ba? Huwag mong kalimutan na ikaw ang noon nagmakaawa sa akin na huminto at maging housewife. At ngayon, naging dahilan mo na para manloko. Wala kang konsensya. Kaya, ano ang gusto mo? Ang divorce papers. Umalis ka na walang dala. Ano, ganoon mo pinapahalagahan ang ipon mo? Hindi, mahal ko. Ikaw ang babaeng pinakamamahal ko. Hindi kita pwedeng mawala. Tama na, tama na, tama na. Kung ganyan ka pa ngayon, mas lalo lang akong nasusuka. Itabi mo na ang mga matatamis mong salita para kay Camille. Walang hiya ka. Tigil. Mark, pinagtatanggol mo pa rin siya. Walang hiya ka. Siya ang pumatay sa anak natin. Camille, nakita mo ba iyon? Ang lalaking pinagpalit mo ng lahat. Ang lalaking hinangad mo ng husto. Para sa kaunting pera. Siya pa ang unang dumating para ipagtanggol ako ang asawa niya. Ang asawa niya. Niyakap pa niya ako. Nagmamakaawa na huwag kaming maghiwalay. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Mark, Mars, hindi ba gusto mo ng pagkakataon? Ngayon, paalisin mo siya. Siguro pag-iisipan ko. Umalis ka na. Lumayas ka. Mahal ko. Umalis na siya. Talaga kitang kinamumuhian. Pirmahan mo ang mga papeles sa loob ng 3 araw. O ilalabas ko ang mga maruruming sikreto mo. Akala mo ba, wala akong paraan para pigilan ka? Ginoong Bernard, pinatawag niyo po ako. Kaya, nung tinanong mo ako, tungkol sa pag-oorganisa ng company seminar, para dito ba yon? Ang iskandalo ni Camille, ginawa mo talaga ito? Gusto ko lang sanang ibunyag ang kanyang maling pagsusuri. Pero hindi ko intensyon na umabot pa sa ganito ang mga bagay. Huwag kang mag-alala, hindi kita bibigyan ng problema. Handa na ang aking resignation letter. Hindi ko sinabi sa'yo na mag-resign. Anong ginagawa mo? Talaga bang hindi mo ako maalala? Alalahanin ang ano? Sandali, kukuha ako ng tulong. 10 taon na ang nakakaraan, sa Flower Street, North District. Ikaw ang nagligtas sa akin at nagdala sa akin sa ospital. Kaya ikaw pala iyon. Exact. Noong panahong iyon, hinahabol ako ng mga business partner ng tatay ko. Akala ko talaga, hindi ako makakaligtas. Pero iniligtas mo ang buhay ko. Palagi ko sanang gustong magpasalamat sa iyo.
Ginoong Bernard, sinusobrahan mo. Wala lang iyon. Para sa iyo, wala iyon. Pero para sa akin, iniligtas nito ang buhay ko. Sa mga taon na ito, hinanap kita. Palagi kong gustong bayaran ka, hanggang sa araw na muli kang nagpakita. Sa harap ko, nagulat ako. At sobrang saya. Pero malungkot din. Ayokong muli kang pakawalan. Talagang mabuti kang tao. At hindi ko iniisip na ang isang babaeng hiwalay na, may anak, ay hindi karapat-dapat sa kaligayahan. Pero sa ngayon, wala talaga ako lakas para isipin iyan. Paano kung matulungan kita? Paano kung ako na ang bahala sa lahat para sa'yo? Pasensya na, wala lang iyon. Kailangan ko nang umalis. Magandang araw. Narito ako para sunduin si Manon. Nasaan siya? Hindi pa ba? Sinusundo ni tatay niya. Ha? Sa tanghali, dumating ang tatay niya para sunduin siya. Sinabi niyang may emergency. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Mars, saan mo siya dinala? Mahal ko, naghanda si mama ng hapunan. Halika na at kumain. Paumanhin. Guro, kailangan ko nang umalis. Nasaan si Manon? Mahal ko, narito ka na pala. Halika, maghugas ng kamay at kumain. Tinatanong ko kung nasaan si Manon. Nako. Narito si Chloe. Maupo ka muna at kumain. Hindi ako kakain. Napunta ako para sa anak ko. Sabi ni Manon sumasakit ang ulo niya. Natutulog siya sa kwarto niya. Nagtrabaho buong araw ang asawa mo. Ihanda mo ang pagkain niya. Hindi na kailangan. Nagdesisyon na nahiwalayan si Mars. Ngayon, isasama ko na siya pauwi. Bakit pag-uusapan ang diborsyo? Hindi mo naisip ang damdamin ni Manon. Dahil nga sa, iniisip ko ang damdamin ni Manon. Kaya kailangan kong makipagdiborsyo sa kanya. Maraming mga lalaking hindi tapat sa mundo. 8 taon na kayong kasal ni Mark. Hindi mo ba siya mabigyan ng isa pang pagkakataon? Hindi ko kaya. Mom. Halika, umuwi tayo kasama si... Mom, nangako ka sa akin na hindi mo hihiwalayan si Dad. Bakit ka nagsisinungaling sa akin? Manon, makinig ka kay Mom. Kahit ang anak mo ay hindi naniniwala sa isa ka lang sinungaling. Halika, hindi na natin siya kakausapin. Halika, pag-usapan natin. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Ang kasunduan sa diborsyo, maaari ko itong pirmahan. Pero gusto ko, ang kustodya ng anak ko. Walang paraan. Kung gayon, may iba ka pang opsyon. Gumawa ng bagong kasunduan sa diborsyo. Ang mga ari-arian ng mag-asawa na paghahasya ng pantay. Nananakot ka ba sa akin? Hindi kita binithreat. Kung handa kang isuko, ang kustodya ng ating anak, maaari akong umalis ng wala, at palakihin siya ng mag-isa. Ginagamit mo ang sarili mong anak para makipagnegosasyon. Tao ka pa ba? Depende sa iyong pagpili. Hindi ka magtatagumpay sa pagkakataong ito. Anong ginagawa mo? Ano ba talaga ang ginagawa? Hindi mo makukuha ang aking apo. Padaanin mo ako. Gusto mong kunin ang aking apo. Kung kaya mo, daanan mo muna ang bangkay ko. Nagpapanggap ka lang ba? Chilo, anong ginagawa mo? Sinaktan ng manugang ko ang ginay. Baliw ka ba o ano? Sinaktan ng manugang ko ang ginay. Siya ang nanay ko. Paano mo nasaktan ang nanay? Tigil, pulis. Inay, ayos ka lang po ba? Mark, inaaresto ka namin dahil sa ilegal na pangangalap ng pondo at panloloko sa pautang. Ayon sa batas, lahat ng iyong personal na ari-arian ay kinumpiska. Dalhin ninyo siya. Sir, nagkakamali po kayo. Sir, inay. Inay, Anak ko.
Manon, patawad. Manon, Chloe. Manon, Gising ka na. Huwag kang magpadalos-dalos. Nagsugo na ako ng mga tao para hanapin siya. Sigurado akong makakarinig tayo mula sa kanila sa madaling panahon. pero... Hello, Chloe, masakit ba ang mawalan ng anak? Camille, ano ang gusto mong gawin? Kung mayroon kang saktan si Manon, hindi kita mapapatawad. Sige, kung gusto mong makita si Manon, pumunta kang mag-isa. Huwag kang tatawag sa pulis. Magkita tayo sa timog na bodega. Hello, Nabaliw ka na ba o ano? Talaga bang mag-isa kang pupunta? Nasa bingit na siya ng pagkabaliw ngayon. Kaya niyang gawin ang lahat. tama ka. Kung gayon, puntahan mo ang kapatid ko. Ngayon, ang kanyang inalamang ang makakakontrol sa baliw na ito. Mag-ingat ka. Manon, huwag mo akong sisi. Kung may dapat kang sisihin mo ang iyong ina. Manon, Manatili ka dyan. Manon. Andito na si Mommy. Camille, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ang gusto kong gawin. Hulaan mo. Natanggap na ang nararapat sa kanya. Itigil na natin lahat dito. Okay, Mark. Kung hindi mo binanggit, halos makalimutan ko na siya. Hindi mo talaga iniisip na minahal ko siya, hindi ba? Ikaw lang ang tumuturing sa kanya na kayamanan. kaya ano ang gusto mo? Pera? Bahay? Ano man ang naisin mo, maibibigay ko. Huwag mong gagalawin ang anak. Isang bata, ang anak mo ay isang bata, at ang anak ko, hindi rin anak ko. Huwag mo akong tinitingnan ng ganyan. Ang pinakaayaw ko ay, ang paraan mo ng pag-irat. Bakit ikaw lang ang nabubuhay sa liwanag, sa napakaliwanag na mundo? Mayroon kang perpektong pamilya, magandang karera. At ako, hanggat naririto ka, mabubuhay ako sa dilim. Kung ikaw ay nabubuhay sa dilim, iyong sariling desisyon iyon, ano naman ang kinalaman niyan sa iba? Dahil naririto ka. Ang mundo ko ay parang isang tampalasado, kinamumuhian ng lahat, kinasusuklaman ng lahat. Kung kinamumuhian ka, ito ay dahil pinili mong maging kabit. Hindi ko maintindihan. Bakit ka patuloy na nagkakamali? Ako ba ang mali? Naghahanap ako ng kaligayahan, na para sa akin, mali ba yun? Lahat ng mayroon ka, dapat ay sa akin na. Hindi mo naranasan ang kawalan ng pag-asa, di ba? Ngayon, gagawin kita, makita ang sarili mo, ang mapait na lasa ng pagkawala ng iyong anak. Hindi. Tigilan mo. Camille, huwag kang lalapit. Camille. Hindi yan. Pakawalan mo muna si Manon, at umupo ka. Pag-uusapan natin ng mahinahon. Si Manon ay bata pa. Tinatawag ka pa rin niya, Ate Camille. Camille, hindi mo naman siya papatayin, di ba? Dahil sa mga maruming bagay ng mga matatanda, pupunta ka na sa landas na hindi na mababalikan. Talaga namang, huwag kang gagalaw. Camille.
Camille, huwag kang gagawa ng anumang padalos-dalos. Ano man ang sama ng loob mo kay Chloe, ano man ang inyong mga pagkakaiba, siya ang iyong tunay na tiya. Si Mana ng iyong tunay na kapatid. Magkapamilya tayo. Makinig ka sa akin. Ibigay mo kay Mom. Pamilya. Oo, magkapamilya tayo. Sino ang itinuturing mong pamilya? Nanay. Alam mo ba ang lahat ng pinagdaanan ko mula pagkabata? Lola. Nagpalaki ka na ba sa akin? Lagi, lahat ng magagandang bagay, binigay mo lahat kay Chloe. At ako. At ikaw. Ano ang ipinagmamalaki mo? Para sa akin, awa at tulong lang iyan. Ngayon, kukunin ko lahat ng sayo. At magbabayad ka ng bawat mata, bawat ngipin. Hindi. Bitawan mo ako. Huwag kang kikilos. Isa akong opisyal ng pulis. Manon. Nanay. Masakit ba? Iniisip mo bang tapos na agad? Huwag munang magdiwang. Tuloy-tuloy lang. Nanay. Patawad. Tara na. Chloe. Chloe, nakikiusap ako sa... Patawarin mo si Camille. Kumilos siya ng padalos-dalos. Hindi niya intensyong saktan si Manon. Lahat ng pagkakamali ko ay kasalanan ko. Hindi ko siya pinalaki ng maayos. Bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon, pakiusap. Hello. G. Bernard, may natagpuan ako. Si Camille ay hindi tunay na anak ni Lea. Nasa wheelchair siya noong bata pa siya, at baog siya. Ano ang pinagsasabi mo? Manon. Nigang iligtas ng kaarawan si Tita Lea ngayon. Masaya ka bang sumama sa hapunan? Maligayang kaarawan, Tita Lea. Ang tamis naman ng batang ito. Halika, maligayang kaarawan. Salamat. Aking Chloe. Mahilig sa hipon si Manon. Balatan mo siya ng isa. CJ, heto, bigyan mo ako ng 2 napkin. Heto. Amoy gas. Manon, bumaba ka. Titingnan ni nanay. Aking mahal na kapatid. Naaalala mo ba, ang sinabi ni Camille noong araw na inaresto siya, yung parirala na iyon? Iniisip mo bang tapos na? Huwag munang magdiwang. Ang mga utang ay kailangang bayaran. Lea, S. Bernard. may natuklasan ako. Kahit na nawalan ng kakayahang gumalaw si Lea mula pagkapanganak, nawalan din siya ng pagkabunga. Kaya si Camille ay talagang hindi mo tunay na anak. Ano ang itinatago mo? Tama. Camille ay hindi ko tunay na anak. Isa lang siyang kasangkapan na inampon ko. Isang kasangkapan lamang para sa paghihiganti. La. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan.
Ang ibig kong sabihin, Chloe, mula noong ipinanganak ka, hindi ko naramdaman ang pagmamahal ng mga magulang ko. Binigyan ka nila ng lahat ng masasarap na pagkain at magagandang laruan. Naaalala mo ba, noong nakakuha ko ng 100? Pero sa puso nila, ikaw, ang lagi ang paborito. Bakit? Leah, wala ka pa ring pinagsisisihan. Gawin mo ang gusto mo. Sisirain mo ang iyong sarili, at sisirain ang pamilyang ito. Sa lahat ng taong ito, alam ni Lola, na mabigat ang iyong puso. Pero hindi mo maaaring sisihin ang iyong mga mahal sa buhay. Kayo dalawang magkapatid, ang pinakapaborito nila. Walang paboritismo, dahil hindi mo matiis ang iyong kapatid. Kaya kita ipinadala sa espesyal na paaralan. Umaasa akong lalaki ka, magkakaanak, at makakalimutan ang mga nangyari. Pero ano ang ginawa mo? Gusto mo kaming sunugin lahat ng buhay. Huwag mong ipagpalagay na ang pagpaparaya ng mga mahal mo ay kapalit na. Walang sino man ang may utang sa iyo. Huwag mong isipin na walang nakakaalam ng ginawa mo. Ano ang nangyari sa aksidente sa kotse na ikinamatay ng ating mga magulang? Ikaw iyon. Ikaw ang mamamatay tao. Nakita ko ang lahat. Mahal ko, bilisan mo. Naghihintay sa atin ang bata sa parking lot. Mahal ko, kakaiba. Hindi ko mahanap ang susi ng kotse ko. Hindi. Sinabi sa akin ng nanay mo bago umalis na huwag itong pag-usapan kaninuman. Bata pa si Leah, napakabata niya. Nanay, huwag mong sisihin sila. Bata pa ang bata, hindi pa siya hinog. Sana silang dalawa ay. Anak ko. Karapat-dapat ka ba sa iyong mga magulang? Mag-isip kang mabuti. Pag-isipan mo, hindi. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang ko. Dahil sa iyo iyon. Para iligtas ka, sila namatay. Kung ako yun, sa tingin mo, ililigtas nila ako. Tama ang lola. Ngayong araw lang napagtanto na hindi kita lubos na kilala. Maaaring iniisip mo, ikaw ang pinakamaawa-awa. Pinakagipit. Subukang alalahanin. Mula pagkabata, nasabi ko na ba sa iyo, mga salitang takbo o talon, kahit ang pagtawa ng malakas, sa harap parang pagkakamali. Dahil mula pagkabata, sinabi sa akin ni na mama at papa na may sakit ang ate ko. Para alagaan ang nararamdaman mo. Para protektahan ka ng mabuti. Alam ko na hindi ko maintindihan ang sakit mo sa paglalagay ng sarili ko sa iyong sitwasyon. Pero hindi iyan dahilan para magtanim ng sama ng loob sa amin. Sa araw ng aksidente, bakit kami biglang nawala kaming dalawa? Dahil kaarawan mo noon. Binili ni Papa ang mga tiket sa amusement park. At gusto ko rin maghanda ng sorpresang regalo. Ngunit nagkaroon ng trahedya. Ang regalong ito ay hindi na naibigay. Tinatanong mo lang ako, kung ikaw ang naaksidente, ano ang gagawin ng mga magulang natin? Tiyak na iniligtas ka nila. Sina Papa at Mama sana, si Lola sana. At ako rin sana. Sa huling pagkakataon, tinatawag kitang ate. Maligayang kaarawan. Umalis ka, liyes kayong lahat.